Ang problema, yung nakaupo, walang apelido kasi tambaloslos. Grabe Romualdez po yun at Araneta, sila yung lulong at lalay. Tama po yung sinasabi ninyo. Dapat, imbes na linusta yung kabanbayan, ako na magsasabi, masama man ang loob ko, masama man ang loob ninyo. Kahit kapatid ko ang nakaluklok sa poder, ang totoo, sayang ang pinaggastosan ng ating bansa. Inubos bilyon-bilyon sa ayuda at pamimili ng boto. Sabihin na natin ang totoo. Ang halalan ay talagang, tama, inaaway na naman po ako ni BP. At parating sinasabi, paltan mo na kasi yung apelyido mo. Sabi ko, ang problema, yung nakaupo, walang apelyido kasi tambaloslos. Romualdez po yun at Araneta, sila yung lulong at lalay. Ang problema... Eto mga kapatid i-break it down natin ito. Ganito kasi yun. Sinabi ni Madam Amy na hindi na daw ano ba to? Sa madaling salita, ang namumuno na raw ngayon si Romualdez at si Araneta. Si Madam Lisa, no? So, ano na po ba ang papel ng presidente? Ngayon, presidente lang siya, pero ang nasusunod yung dalawa. Ganun ho ang pagkakaintindi ko sa sinasabi po ni Madam Amy. Bakit nagsasalita si Madam Amy ng ganito kahit nanalo na siya? Kung tutuusin, hindi na po dapat siya magsasalita ng ganito. Panalo na okay na. Hindi niya na kailangan magpalakas pa o magpakita na sumusuporta sa mga Duterte para manalo. Nakaupo na siya. Kung tutuusin, pwede niyang sabihin, hindi na. Dito na ulit ako sa kapatid ko. Papa-impeach na kita. Pero hindi. Nakikita natin, ginagawa ni Madam Amy ngayon, na kay BP Sara pa rin siya sumusuporta. Sana po maging bukas ang inyong isipan. Hindi ko kayo pinipilit na sumuporta kay Madam Amy. Basta lang ako, nakikita ko. Kasi ayaw ko rin kung tutuusin na parang wag na mag-Marcos ulit. No? Atin lang nakikita natin yung pagsasakripisyo ngayon nito ni Madam Amy. Ang kulang na lang, Madam Amy, sabihin mo kung talagang totoo nga ba na gumagamit itong si kapatid mo. Yun lang, no? Pero sa kabuuan, matindi, solido pa rin po yung banat niya sa kay Romualdez at Araneta. Grabe ang bagsik nun Wala bang masasabi si Manang Claire dito? No, nagsasalita ang ate. No, hindi kaya birahin siya ng ate. No, ibig kong sabihin na baka makatikim ka rin ng hindi magandang salita. Wala naman tayo narinig kay Auntie Claire. Pero ito lang, malinaw na sumusuporta pa rin po si Madam Amy kay BP Sara kahit anong mangyari. Sabi niya nga, sabi ni BP Sara na sana ikaw ang magbabalik sa Pilipinas kay Tatay Digong. Ipabalikin mo ng Pilipinas yan. Kung yung kapatid mo pinapunta doon, ngayon pabalikin mo naman. Sana po makita natin yung resulta. Madam Amy, ipagpatuloy nyo po yan kasi magtitiwala yung mga tao sa inyo. Hindi na sa buong Marcos, sa inyo lang, kung sakasakali man. Ito tayo sa talagang matinding si Sir Banat Bay. Sir Banat Bay, pasensya na na-post ko. Okay, ito. Ito mga media na ito, atat na atat matanggal si BP Sara Duterte. Alam ko kung bakit. Kasi yung mga amo ninyo, yung mga boss ninyo, yung mga may-ari ng network, ayaw sa mga Duterte. Pinagbabayad kasi ng tax. Kaya nga alam mo yung sinasabi natin, di ba, doon sa debate, yung sinuplak natin na debate nila. Hindi sila nakasagot doon meron mas sumagot na media na mas bias kayo. Bakit? Kasi kayo may pinoprotektahang mga boss at yung boss ninyo may-ari ng mga kumpanya. Tama, mali? Pero hindi ganyan yung pagkasabi ko kasi ginagalang ko kayo at that time. Pinaliligiran nyo ako nun Baka mamaya patayan nyo ako ng mikropono at ikat niyo sabihin ko. Pero ang totoo, kaya mas bias kayo kasi alam naming lahat na yung mga boss ninyo pinanagot ni Pangulong Duterte noon. Kaya atat na atat kayong matanggal sa posisyon at hindi matuloy
si VP Sara Duterte bilang Pangulo. So, ang gustong mangyari, mawala na sa eksena itong mga Duterte at maibalik ba yung ABS-CBN? Yun ang nakikita ko. Kasi, isa pa to sinisisi nila ang Duterte kasi nga po, pinasara daw, di umano, itong ABS-CBN. Pero ang nakikita kong totoo dito, kulang kasi sa mga papeles itong ABS-CBN o meron silang mga hindi binayaran, may na-expired. Basta sabihin na lang natin meron silang kakulangan na nasilip po ng ating Duterte o may nakasilip sa kanila na ganun ang nangyari. Kaya kailangan yung bayaran yung ganito kalaking halaga siguro na magpasa hanggang ngayon yung frequency ng Channel 2 hindi na natin nakikita yung ABS-CBN. Pero kung babayaran po ba nila yon, makakabalik sila? Pwede, pero ayaw pa rin nilang bayaran. Gaano ba kalaki yun? Maaaring sobrang laki ng perang kailangan bayaran na ayaw nilang bayaran o ayaw nilang bayaran kasi nga gusto nilang makatipid. Yun lang ang nakikita ko. Itong mga bias media, halimbawa, si Presidente, halimbawa lang si Presidente nahulihan talagang nagsisinghot. Kung sakasakali lang, ito'y example lang, hindi ito totoo. Halimbawa, nasaktuhan talaga, may nakakita, may mga bidyong kumalat. Ngayon, yung mga bias media sa balita, hindi nila ipapakita yon. Pero, babayaran sila ng mga boss. O ito, sa ABS-CBN o sa GMA, ibigay nyo yung ganitong kalaking halaga para hindi nila ilabas yung nakita nila. Halimbawa lang naman. O gawin natin parang medyo totoo. O sa flood control, umulan, sobrang baha sa ganitong mga lugar. Huwag nyong ibabalita na sobra-sobrang baha. Magkwento kayo yung mga hanggang bewang lang. Pero yung mga lumagpas na baha, yung may mga ganito, huwag nyong masyadong ibalita. O ito, bigyan namin kayo ng ganito kalaking halaga. Pak! O, parang ganon. O ito, mayroong kasiraan sa Duterte. O ibalita nyo to. Ikalat nyo yung confidential fund na 100 million. Pero wag nyong ilalabas yung bilyones na mga pondo na nalulustay daw di umano. Mga ganon. Ito ay example lamang. So kaya nilang kontrolin yung mga bias media. Kaya galit na galit yung mga kurakot yung mga kurakot. Galit na galit sila sa mga vlogger kasi yung mga vlogger na hindi nakikita sa mga bias media, inilalabas po kasi ng mga vlogger. Gaya ito nila Sir Banat Bay at lahat po ng mga sumusuporta sa mga Duterte. Oo nga naman, kapag ka nagbablog ka, walang kokontrol sa'yo. Nasa sa'yo kung sasabihin mo yung katotohanan, puwera na lamang kung magpapabayad ka rin. Di ba? Tama nga naman. Ano? Okay, eto pa, painit ng painit. Dumako naman tayo rito. Eto, balik po tayo kay Madam Amy. Ito masarap mag-focus dito Kasi nakikita natin si Madam Amy, talagang kahit wala na po ang eleksyon, nanalo na siya, kumikilos po siya. Tinutupad niya yung mga pangako niya. Okay, game. Kung tunay na accountability ang talagang hinahabol, ang palagay ko, yung accountability, hindi naman makukuha sa impeachment yon. Ma'am, regarding sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, tinawag po ni Father Flavio Villanueva ng mga Judas, ang 18 senador. Ano po ang naging action niyo dito? Judas daw yung 18 senador na nagbalik po doon sa Kongreso. Kumbaga pinasa kasi yung bola. Sa palagay ko, kung tunay na accountability ang talagang hinahabol ng ating mga sambayanan at yung mga kritiko, ang palagay ko, yung accountability hindi naman makukuha sa impeachment yon. Kasi ang parusa ng impeachment ay removal from office at saka yung tinatawag na disqualification, permanent disqualification. Parang nagdududa ako na kung talagang accountability, sangkatutak ang kaso ni Inday Sara sa COA, sa DOJ, sa Korte Suprema. At doon ang tunay na accountability kung saan may multa, may kulong, kung ano-anong hatol. Samantalang, kung pinipilit ang impeachment, minsan napapaisip ako na sino kaya ang makikinabang dito. Baka naman yung may ambisyon para sa 2028 dahil diskwalifikasyon at pagtanggal kay VP Sara ang habol. Kung tunay na accountability... Ayon. Hindi na natin kailangan i-explain ng napakahaba. Kaya nila ginaganyan si VP Sara dahil buaya sila. Base lang ho sa ating opinion. Ako'y nagtatanong, buaya sila?
sakim sila sa kapangyarihan, gusto nilang kunin yung kaban ng bayan. Kapag wala kasi ang Duterte, mas makakakilos sila ng mas maayos. Although nakakakuha pa rin sila, mas makakagalaw kasi. Di ba? Yan lang ang ating opinion dyan. At ito naman ang pinakamalaking banta po sa mga buaya. Kaya mas lalo nilang pinagdidiinan, pinagmamadali, at mas lalo silang natatakot. Kaya ho nila ginugurgor si BP Sara. Napakaganda ho ng sinabi ni BP Sara dito. Tignan nyo ha. I'm seriously considering running in the 2028 presidential elections dahil sa mga nakikita natin sa bayan natin na dapat ayusin, dapat baguhin. I'm seriously considering. Nung una, wala talagang plano si BP Sara. Gusto na lang niya bumalik po doon at maging mayor na lamang ng Davao City ulit. Something like that, ano. Pero dahil nga sa ginugurgur nila si BP Sara, iniisip siguro nila, opinion lang ho natin, no, na itong babaitang ito, malaking banta ito kapag ka ito ang nanalo at ito ang magustuhan ng taong bayan sa 2028, hindi na tayo makakakupit ulit. Ayan. Ito'y vision lang, nakikita lang ho natin na pwedeng ganito po ang mangyari. Kaya gusto nilang gurgurin si BP Sara. Totoo naman. Galit ang mga dilawan sa mga Duterte. Ayaw nilang diretsyong i-impeach si Pangulong Marcos, si Marcos BBM. Ayaw nilang i-impeach muna kasi gusto nila si BP Sara ang mauna. Kasi nga kung si BBM ang mauunang i-impeach nila, ang magiging presidente si BP Sara. Alam nyo naman kapag ka Duterte, sinasabi naman nga po ni Tatay Digong, mas matindi to. Kung si Tatay Digong medyo nagko-control pa, mas matindi ang babaitang ito. Kaya inuuna nila si Vice President bago ang presidente. Kasi ayaw din naman ng mga dilaw sa presidente. Hindi lang nila inaatake ngayon kasi nga iniisip nila kung atakihin natin itong BBM na to, ang makikinabang ang Duterte. Kasi siya ang uupo. Kaya balik sila. Ito vision lang, no? Opinion lang ho natin. Kaya balik sa plano, unahin ng Duterte bago si PBBM. Yan. Para walang problema sa 2028. Sa tingin nyo ba, pag napabagsak nyo ang Duterte, may ibang Duterte na hindi magtatakbong presidente? Pag nagawa nyo kay BP Sara yan, for example lang, talagang na dugo-dugo ang labanan, mapatalsik man, pero wag naman sana at hindi naman talagang mangyayari dahil hindi nga nila maabot yung final boss BP Sara impeachment, hindi nga nila magawa yun Doon pa lang sa ground laglagan na Diba? Balik bola na dun sa kabila. Paano pa nila makakalaban? If lang naman kung sakasakali, may mga Duterte pang pwedeng tumakbo bilang presidente. At kahit maubos nyo ang Duterte, pero malabo na yun sa pinakaputik na napakalabong mangyari yung ganun. Meron pang Marcoleta o hindi naman kaya Bongo at saka Bato. At marami pang ibang sumusuporta ng mga Duterte na pwedeng tumakbong presidente. Kaya, hindi rin sila makakakupit. Ay, i-play na natin mga kaibigan. Ito ang nakakagulat na balita na dapat malaman ng taong bayan na trending ngayon sa mundo ng social media. At pilit ayaw ipalabas ng mga biased media sa publiko. Ayaw. Matapos magtagumpay, Vice President Sara Duterte nakakuha ng 18 botong pabor, 5 lamang ang tutol at 0 abstention. At ibinalik na ng... Ay, mga kapatid, tandaan nyo yung 5 ha. Dapat di na yan makaulit. Puwera na lang kung dayain no? Senado sa Kamara ang impeachment complaint laban sa Vice President na si Sara Duterte Carpio. Ito ang malaking good news. Impeachment case ng Vice President ipinatitigil na sa Korte Suprema. Ito ang kapapasok lang na balita sa mundo ng politika na siyang tila sumampal ng katotohanan sa lahat ng mambabatas sa Senado at Kamara na tila minamadali ang impeachment trial na lilitisin sana sa mataas na kapulungan. Gaano kaya katotoo ang balitang ito mga kababayan? Ating alamin.
Pero bago natin tapusin ang balitang politika ngayon sa Pilipinas, kung ikaw ay bago pa lang sa channel na ito, ay please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload sa channel na ito. Kahit sadyang ilang beses nyo nang harangin, panggigipit na halos taplakan na ng lupa ang Vice President na si Sara Duterte Carpio upang di umano'y hindi makatakbo sa darating na 2028 national election. Ay sadyang ang kapalaran na talaga ang gumagawa ng paraan upang hindi manaigang kasamaan laban sa kabutihan. Matapos magtagumpay at nakakuha ng boto ang Vice President na si Sara Duterte, kung saan 18 ang pabor at 5 lamang ang tutol at 0 ang abstention, at ibinalik na ng Senado sa Kamara ang impeachment complaint laban sa Vice Presidente na si Sara Duterte. Impeachment case laban sa kasalukuyang Vice Presidente na si Sara Duterte Carpio, kumpirmadong ipinatitigil na sa Korte Suprema. Pinapatigil. So sino ang nagpapatigil? May nagkaso siguro or may lumapit. Pagkakalam ko, attorney rin yun sa SMNI, tama? Sa kumpirmadong balita ng source ng Bombo Radio Philippines sa kanilang official Facebook page. Pagpapatuloy pa ng impeachment trial versus VP Sara Duterte, ipinatitigil na sa Korte Suprema. Ito. Naghain ng supplemental petition si attorney si Torion. Yun nga po mga kapatid, no? So parang kasi ang tunog kasi nito, parang yung mismong korte ang nagpapatigil. So hindi pala. Naghain po na ipinapatigil na. Pag ito na-aprobahan, talagang ipinapatigil na. Di ba? Okay, tuloy tayo ha. Tignan, naghain ng supplemental petition ang ilang mga abogado sa pangunguna ni Attorney Israelito Torion. So hindi lang isa? Upang hindi na isagawa ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Inihain nila ang naturang petisyon ngayong araw sa Korte Suprema, kasama ang mga kahilingan na ipanalin void ang articles of impeachment at writ of prohibition naman na para ipahintong ipagpatuloy ng Senate Impeachment Court ang proceedings nito dahil sa umano'y invalid na impeachment complaint. Unquote. Naghain ng supplemental petition si Attorney Israelito Torion sa Korte Suprema laban sa impeachment complaint kay Vice President Sara Duterte. Hiling nito sa kataas-taasang hukuman na maipawalang bisa ang reklamo dahil hindi raw maaring maipasa sa 20th Congress ang anumang proceedings kaugnay ng nasabing reklamo. So ang nakikita ko dito kay Attorney Torion, pinag-aralan niya siguro na maigi to kung pwede pa talagang ipasa o itawid dun sa 20th Congress o 20th Congress ba yan? Ngayon, kaya siya naghain dahil pagkakaalam niya siguro, base sa napag-aralan niya, hindi pwedeng itawid at dapat itigil na tong impeachment na to. Pinag-aralan niya yan. Pero bakit magpasa hanggang ngayon, iniisip ko rin bakit yung korte ba ba't hindi nangingialam. Hanggat maaari dapat mangialam na rin ng korte, no? Para sa akin lamang po yan, dapat ipatigil na ng korte kung may mga nakikita ng paglabag po sa konstitusyon. Doon pa lang po sa Kongreso, di ba bagsak na? Dapat talagang itigil na. Kasi ba't kailangan patagalin pa yung mga usapan dito, yung mga usapin na alam naman ho natin matatalinong mga tao ito Ganun ba talaga kapag sobrang talino mo, ang hirap magdesisyon pag lahat kayo mga matatalino na nandiyan dyan at pinag-uusapan ninyo yung impeachment kung matutuloy o hindi? Dapat nga pag the more na mas maraming matatalino, alam nyo na hindi na pwedeng matuloy ang impeachment na yan. Yan lang ang pagkakaunawa ko dyan. Dahil may lumalabag na di ba? Ang dami na nagsasabi, labag sa konstitusyon yung ginawa nila. 1, 2, 3. Tapos yung pang-4, yun yung hinain nila. Sa loob lamang ng isang taon, isang beses lang. Di ba may paglabag na? At meron pang ibang mga nagsasabi may paglabag sa konstitusyon. Ngayon, binabawian naman ng mga dilaw. Sabi nila, lumalabag daw sa konstitusyon itong mga senador. Ngayon, nasaan? Patingin kami kung may paglabag. Pero dito kasi mga kaibigan, nakikita natin na may mga inilalatag silang mga maling nagawa po ng Kongreso. Bakit may 1? Bakit may 2? Bakit may 3? At nung 4, tsaka pa lang po yan sa Senado. So, ibig sabihin, pang-4 na yung sa Senado. Nasa na yung 1, 2, tsaka 3? Ngayon, yung laman po nung impeachment na yan, parang hindi na siguro mabubuksan o hindi na masisimulan kapag hindi na naitawid ito sa 28th Congress.
Ngayon, ang 19th Congress, sila din mag-a-approve ata na kung legit yung ginawa nila. Yun ang iniisip ko dito eh. Kaya, itigil na lang eh. Tama naman si Senator Batoy. Wala na to. Tapon na to. Wala namang kwentang impeachment eh. Margaret Gonzalez magbabalita live. Wala. Margaret, magandang hapon. Magandang hapon sa iyo, San. Inapila nga ngayon sa Korte Suprema na mapasura yung articles of impeachment ng 19th Congress laban kay dating o laban kay Vice President Sara Duterte. Dapat magsalita na rin yung korte dyan, ano? Alam mo, marami ng sila Torion, di ba? Naghain na rin sila niyan patungkol kay Torre, tapos sa mga kongreso, di ba? No? Kailangan ma-update din tayo kung ano nang nangyari sa mga yan eh. Hindi naman siguro mabagal ang ating batas. Pero parang minsan nababagalan ako eh. Diba? Lalo na matatalino yung mga tao dyan. Pero bakit sa pagdidesisyon hindi ko alam ha. Mas gusto ko sana tutukan nila yung ganito kasi napaka-importante po nito eh. Vice President po yan oh. At saka alam naman natin nagtatrabaho ng maayos, ginugurgur lang nila eh. Okay naman na sa COA, okay na lahat. Hindi patigil na yan, wala na. Ano ba laman ang impeachment na yan? Baka puro ampaw lang naman yan eh. Diba no? Tuloy tayo ha. Alright. Iginit ni Atty. Israelito Torion na hindi maaring maipasa ng 19th Congress sa susunod na Kongreso ang proceedings laban sa impeachment complaint kay Vice President Sara Duterte. Kahapon ay naaprubahan sa Senado ang motion na i-remand o ibalik sa Kamara ang reklamo para sa pagpapalabas ng certification na hininto ni nilabag ang 1-year ban sa paghain ng impeachment laban sa Vice Presidente. Napag-alaman na mayroong 3 impeachment complaint laban kay VP Sara ang Kamara noong taong 2024 at may ika-4 naman na reklamo noong February 2025. Ang ika-4 na impeachment complaint ang inihatid sa Senado para maaksyonan ito bilang impeachment court pero nai-transmit ito sa huling araw ng sesyon. Sa supplemental petition na inahain ngayon ni Torion sa SC, sinabi nitong dapat maipawalang visa o mabasura na ang articles of impeachment dahil hindi ito dapat maitawid sa 20th Congress. Biruin mo may mga ganyan na pala. Pero bakit kailangan pag-usapan pa ng napakahaba kung malinaw naman na talaga na hindi na pwedeng itawid pa sa 20th Congress? Tapos hindi na pwedeng pag-usapan yung impeachment na yan. Bakit ganun? Bakit ang tagal, no? Hindi naman nagmamadali tayong isang tabi na. Kasi nakikita naman natin may mga paglabag na. Lagi naman tayo nakakakita ng ganun na labag sa konstitusyon, yung ginagawa po ng pag-impeach. Pero bakit magpasa hanggang ngayon parang salang na salang pa rin? Gusto pa rin isalang. Lalo na yung mga dilawan. Ang dami nilang mga post nitong mga nakaraan lang, no? Na feeling mo talagang aping-api yung taong bayan kapag nagpo-post sila. Sila lang naman talaga yung sinasabing taong bayan eh. Hiwalay po kaming mga sumusuporta sa mga totoong pinaglalaban yung katotohanan, no? Yung mga Pilipino po. Hiwalay po yun sa mga dilawan. May mga dilawan din namang mga matitinot. Okay yung kanilang pag-iisip, pero itong mga dilaw na to, mga kapatid, parang taga-tahol eh. Mag-post ka ng ganito, tahulan mo yung ganito. O hindi naman kaya dahil malaki ang mga binabayad, kaya tahol ng tahol. Di lumalabas din sa kanila na sinisisi din nila si PBBM, no, about sa impeachment. Naalala niyo po ba yon? Ay, naka mga dilawan na to. Wala na sana yan sa eksena, yung mga dilawan na yan. Ewan ko ba kung bakit na nagdidikit-dikit sila dyan sa dilaw tapos Marcos, no? Para lang pabagsakin si VP Sara, kailangan magsama-sama kayo? Question mark. Ganun ba kalakas ang mga Duterte? Salos sama-sama na kayo? Pero magpasa hanggang ngayon, wala. Nga. There is this issue as to whether or not the impeachment complaint can cross over to the 20th Congress. And that's one of the issues that we raised here, and we are of the firm belief that the same is not allowed. It is not in accordance with the principle of legislative discontinuity, and that even under the Senate rules, I think you have been fully made aware of it by other lawyers, that it runs against Section 123 of Rule 44 of the Senate. Kumbaga, pinag-aaralan to bago to hinain ni Torion.
Binigyang diin ni Torion na kapos sa panahon ng pagdinig sa impeachment complaint para sa patas na paglilitis at walang sapat na beripikasyong nangyari sa reklamo na isa umanong paglabag sa bahagi ng Kamara. Dahil dito, suportado daw nila na maibalik o suportado ni Torion na maibalik sa Kamara ang impeachment complaint. Duty of Congress or the duty of the Senate is to entertain an impeachment complaint, yes, but that impeachment complaint should follow the constitutional strictures mandated under the 1987 Constitution, the requirement of verification, the requirement of compliance with due process, all of such should be carefully followed by the House of Representatives. That's why we were in agreement to the decision of the Senate to remand the case to the House of Representatives in order for them to certify whether or not the constitutional requirements of verification, the constitutional requirement of due process were duly complied with. Paglilinaw pa ng petitioner na sa Atty. Torion natapos nitong gawin ang petisyon bago pa ang remanding o ang pagpapabalik sa Kamara ng impeachment complaint. Sinabi nito na gagawa din siya ng manifestation sa Korte Suprema kaugnay ng bagong development sa Senado. Samantala, Ethel, kanina ay kasama rin sa petisyon ni Atty. Torion yung pagkakaroon o yung petisyon nila para sa writ of prohibition na mapigilan yung Senado na magsagawa pa ng anumang proceedings gamit yung invalid na impeachment complaint. May fearless forecast ang isang political analyst kaugnay sa isinusulong na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Si MJ Mondihar sa report. Na back to you ang Kamara sa hangarin nitong ipa-impeach si Vice President Sara Duterte matapos bumoto ang mayorya ng Senado na ibalik ang kaso sa mababang kapulungan. 18 senador ang pumabor itong Martes sa mosyong nagsasaad na ang Kamara pa rin dapat ang maglinaw kung hindi ba nito nilabag ang tinakdang limitasyon sa ilalim ng saligang batas. Pero para kay political analyst na si Attorney James Reserva, hindi ito basta simpleng procedural move dahil malinaw na isa itong insulto sa Kamara. To me, parang first, the House would not like it. Parang interference yun, but imagine they will be asked to certify kung hindi ba na-violate yung constitutional requirements. Tatlong verified complaint ang isinampa noong December 2, 4 at 5, 2024 laban sa bise sa isyu ng munang irregularidad sa paggamit ng confidential funds ng kanyang tanggapan. February 5, 2025 isinampa naman ay kaapat na reklamo at ito ang inakyat sa Senado bilang Articles of Impeachment. Ngunit ayon sa Article 11, Section 3 ng 1987 Constitution, malinaw na ipinagbabawal ang pagsasampa na higit isang impeachment complaint laban sa parehong opisyal sa loob ng isang taon, anuman ang anyo o laman ng reklamo. Hamon ngayon ng Senado sa Kamara, patunayang hindi nila nilabag ang itinakdang one-year rule sa ilalim ng saligang batas kaugnay ng impeachment proceedings. Talagang insult yun sa House. Yung certification whether na comply ba lang constitutional requirements kasi yung power to initiate impeachment proceedings, exclusive power yan ng House. As to how they are going to do it, it's their judgment. Parang they will be asked whether na-violate na what happens to the 3 impeachment complaints. Para sa akin foul yun. And they will be insulted for that. Bukod dyan, inaatasan din ng Senado ang Kamara na magkipag-ugnayan kung tatanggapin ba ng upcoming 20th Congress Senators ang Articles of Impeachment. Bagay na masasagot lamang kung papabor sa impeachment ang bagong batch ng mga senador na kakapanalo lamang sa nagdaang eleksyon. They can speak for the 20th House of Representatives. So, apparently, walang mangyayari yung requirements na yan within the time frame mula ngayon hanggang June 30. Lusaw na. Oo, lusaw na. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Politico 22 minutes ago. The Supreme Court was prodded or asked on Wednesday, June 11, to issue a temporary restraining order against the impeachment proceedings of Vice President Sara Duterte. Okay? So yun ang post. Basahin natin yung mismong article nila. Ito, ang article. Supreme Court asked to halt Sara Duterte impeachment proceedings. Okay, okay, ayan. Lawyer Israelito Torion filed a supplemental petition before the Supreme Court on Wednesday following the decision of the Senate to remand the impeachment complaint to the House of Representatives. Okay. So, ito yung statement ni Atty. Torion. Even if it has already been referred to the House of Representatives,
the issues that were raised in the supplemental petition are still relevant and important in the resolution as to whether or not the present impeachment complaint should be dismissed. Ito pala ang statement ni Atty. Torion sa mga reporters. In his supplemental petition, Torion sought the issuance of TRO after the Senate convened as an impeachment court on Tuesday. So, ito yung nakalagay sa petition ha. The Honorable Supreme Court is not being asked to substitute its wisdom for that of Congress. Rather, it is being asked to determine whether the House, in transmitting the articles of impeachment, acted within the confines of the Constitution and whether there was grave abuse of discretion that warrants the exercise of judicial review. As established by precedent, this is well within the Honorable Supreme Court's competence. Okay, so dalawa yung argument ni Atty. Torion. Wala bang nalabag na provision sa saligang batas, yung 1-year ban rule. Yun din yung pinagdebatehan sa Senado bago sila nagbotohan na defective. Kasi 3 impeachment case na i-file noong 2024, tapos may pang-4 noong 2025. So 4 lahat. Ang Constitution, very clear, dapat isang impeachment case lang sa isang taon. Yun ang issue sa impeachment court sa Senado. So, ang motion ni Senator Bato i-dismiss dahil unconstitutional ang complaint, ang kaso, ang impeachment. So, instead na ang botohan yung i-dismiss ay hindi. Yun na lang yung amended motion ni Senator Alan Peter Cayetano na ibalik natin sa Kamara para sagutin nila, i-certify nila na walang nalabag na provision sa Constitution yung 1-year ban rule. Yon, nagbotohan. Nabigla si Senator Coco Pimentel, Senator Risa, akala nila mananalo sila 18-5, super majority. Yon. Noong kahapon, binalik na yung articles of impeachment, hindi naman tinanggap ng House of Representatives. Patigasan na ng ulo ang labanan dito. So yan ang sinasabi rin, parehas lang na argument ni Atty. Torion na pwede ba mag-issue ang Korte Suprema ng temporary restraining order. So anong aasahan natin? Mag-issue ba? I don't know. But to me, a good move itong ginawa ni Atty. Torion. Malay natin, baka mag-issue. But mag-issue man o hindi, ang katotohanan, round 1, panalo na si VP Sara. Sinasabi ng mga anti-Duterte na na-dismiss ng kaso o kung anong mga paratang nila sa 18 senator judges, dinismiss daw dahil riniman. To me, hindi naman na-dismiss. Back to walang, i-certify ninyo na walang na violate na provision ng So, ang House ngayon, nagpasa na ng resolution na wala silang binayolate, na meron ng certification. Kaya lang, hindi naman nila tinanggap yung articles of impeachment. Medyo nagalit si Senator Escudero na you have no standing to defy the order of the court. Prosecutor lang kayo. We are not co-equal. Hindi katulad ng BICAM report na we must agree. Sa budget ba, BICAM, agree. O sa mga pagpasa ng batas, BICAM, mag-agree sila. Dito, iba ito dahil impeachment, mas mataas ang korte, nasa mababa ang prosecutor. Kaya huwag kayong magmatigas. So, ano ito? Magkakaroon ng krisis? I don't know. Patigasan ng ulo. So, bakit tayo nagkakaganito? Dahil nasa leadership yan. Kung katulad sana nung panahon ni PRRD, nung may mga nag-initiate na impeach si Vice President Leni Robredo, isang salita lang ni PRRD, no, let VP Leni finish her term. Ganun lang. Wala na. Tumahimik ang lahat. Ang presidente natin ngayon, sinasabi ayaw niya, kailang natuloy pa rin. Anong klase? Kaya, nagkakagulo tayo. So, kung anong mangyari, no problem. Dahil, sabi nga ni VP Sara, ready sila. Let the trial begins. I want bloodbath. Kung matuloy man sa 28th Congress, no problem. Bakit? We have the numbers. Sobra siyam na senador, sigurado,
boboto sa acquittal ni BP Sara. O bakit tayo matatakot? Wala na. Tapos na ang boxing. Hindi nila mai-impeach. Hindi nila, na-impeach na pala si BP Sara. Hindi nila makukonvict si BP Sara. At walang makakapigil sa pagtakbo niya sa 2028. Welcome, Duterte comeback sa Malacanang. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong article ng One PX o One Network, One News PX. Tungkol ito sa deadlock, umiinit na labanan o bloodbath between the senator judges and the House prosecutors. Nagdesisyon na ang impeachment court na ibalik ang impeachment articles of impeachment sa Kamara para sagutin dalawang katanungan. Nako, hindi tinanggap ng House. Dinify nila yung order. Nagsalita si Senate President, you cannot defy the order. Korte kami. Nagbabala siya, prosecutor lang kayo, we are not co-equal pagdating sa impeachment. Ganon. So, ito na nga, mayroon ng bloodbath. Kailang hindi pa na-involve si BP Sara. Mga judges pa lang at saka mga prosecutors. Ito impasse. House differs receipt of remanded impeached case. Escudero says lower chamber can't defy the order. Huwag niyong baliwalain. Dahil hindi tayo magkapantay. Korte kami, prosecutor lang kayo. Something like that. So ito. So, summarize ko na lang ang House of Representatives with a resolution, nagkasundo sila na hindi tanggapin yung ibinalik na articles of impeachment. Kaya yung Senate Sergeant of Arms, si General Roberto Ancan, wala siyang nagawa kasi ayaw tanggapin eh. So, back to the court. So, talagang talagang magkaalaman na kung sinong matigas. Ayaw nilang tanggapin. Sagutin nyo muna ang mga tanong namin. Nako, matapang ang mga House prosecutors. Instead na sila ang sasagot sa punto de vista ng mga senator judges, ibinalik nila ang bola. Sagutin nyo muna ang aming katanungan. May mga clarificatory questions din sila. So, patigasan na ito ng ihi basta patigasan ng ulo. O ano sa tingin nyo? Kung kayo yung member ng Senado, ng court, kayo yung judges, papayag ka ba nun? Talagang magkakaalaman na kung sino ang matira ang matibay. Okay. So dito, punta na tayo sa order ni Senator Judge Escudero. Yan House Defiance Hit. Tinira yung pagmamatigas ng House. Sabi niya at a press conference on Wednesday, Senate President Francis Chis Escudero defended the Senate's handling of the impeachment proceedings, insisting that the House has no standing to reject the impeachment court's directive to resubmit its articles of impeachment under stricter constitutional compliance. Sabi ni Escudero, the House is in no position to defy an order from the impeachment court. This is not like the bicameral conference where we need to agree. This is an order from the impeachment court directed at the prosecutor, who is just one party in the case. He said the court had to issue the directive because the House prosecutors filed the complaint just 2 hours before the 19th Congress adjourned, leaving barely any time to conduct a trial. The complaints transferred to the 20th Congress, he added, requires formal recommitment by both chambers. The 19th Congress cannot bind the 20th, Escudero said. That's why the Senate and the House need to reaffirm whatever is decided now. He rejected arguments that remanding the articles of impeachment to the House was tantamount to a dismissal of the complaint. He said the move was meant to ensure constitutional compliance, especially with questions raised over the one-year ban and the completeness of documents submitted by the House. Its attestation
and information that we're seeking. No decision was made, only request for more certification and information, which the court can do motu proprio on its own. And as the Senate and House cross swords over impeachment procedure, lawyers backing the Vice President have asked the Supreme Court to issue a temporary restraining order on her impeachment trial to prevent irreparable injury to her. The impeachment process, while inherently political in nature, must still be guided by the minimum requirements of constitutional due process, legality, and adherence to the rule of law, the lawyers led by Israelito Torion said in their petition. Okay, so ito, si Attorney Torion nag-file ng supplemental motion sa Supreme Court. Kasi may nauna ng kaso, petition for certiorari, if I'm not mistaken. Nag-file siya ng supplemental, ginamit niya na yung botohan na 18-5. So, hintayin natin. Sana, aksyonan kagad ito ng Supreme Court. Temporary restraining order. Nako, pangalawang panalo na ni BP Sara kung may TRO. Kasi yung trial, in effect, nagsimula na kasi nabigyan na ng summon. Ang impeachment court, nag-convene na. Nandiyan ang korte. Nagbigay na ng summon sa Office of the Vice President. So, ano yung sinasabi nila nga na-dismiss ang case? Walang na-dismiss. Sa tingin ko, ayaw lang mag-comply itong House. Baka mamaya, na-violate nila yung 1-year ban rule. Sino ang mananalo? Sino ang mas matigas ang ulo? Senator judges o ang mga House prosecutors? Aabangan natin yan. Oh my God, we're back again.